Nung araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Kasama eh, oh. Ang tanong po namin, kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Siyempre kay Bongbong. Bakit po kay Bongbong, sir? Ay, maliwanag naman ang mga nilalakad niya eh. Alam niyo po yung mga Pilipino. Alam niyo po yung mga ginagawa niya? Lalo nung pakipaglaban doon sa Philippine Sea. Opo. Di ba? Opo. O, tama lahat ng mga ginagawa niya. Nung araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Ganun po? Nakita ko ng tama. Oh, Binoto niyo po ba siya? hindi ko nga binoto yan dito. Pero ngayon, botong-boto na ako. Kaya lang, Nakita ko na sa ginawa niya. tay, paano po yan? Tawag dito, di ba maraming mga sinasabi sa kanya? Bangag daw, yung binumura siya. Ba't ka maniniwala ron eh? Ang ganda-ganda ng ang mga bangag, yung hindi tama ang mga palakad sa gobyerno. Yung mga nakapagmumura, na wala naman sa sistema, di ba? O, yun ang yun ang bangag. Kasi hindi niya iniisip yung sinasabi sa kapwa Pilipino. O. Hindi po kayo pabor doon, tay? Hindi po kayo pabor sa nagmumura? Ay hindi. Mayroon ba namang taong gobyerno ka, magmumura ka? Eh ito nga tanggap niya lahat kahit na anong i-akusa sa kanya pero wala naman silang patunay. Hindi po siya nagmumura, no? Oo, kasi binabaksak lang naman siya eh. Yan ang Pero totoo. dati hindi niyo siya binoto, tay. Pero ngayon gusto niyo na siya. Oo, talagang totoo yun. Nakakagulat po yung pinsahe niyo, tay, ah. Eto, binoto ko nga yan eh. Pero ngayon, hindi ko na binoboto yan eh. Pag si BP Sara tumakbo sa 2028 presidential election, kumandidato ng presidente, boboto mo ba siya? Nako, ilalaban ko lahat ng pustahan ng mga kung ano meron ako ngayon. Dapat hindi na manalo yan. Si Inday Sara? Oo. Hindi po siya manalo sa 2028? Hindi, kasi kitang-kita naman yung mga pag-ano niya. Yung ano ba tong fananil na hindi niya may paliwanag? Yung confidential Oh, pa? confidential fund. Ano pa, updated pala kayo sa balita? Lahat sinusubaybayan ko talaga, lahat ng taong gobyerno. Kaya alam na alam ko kung sino ang dapat na iboto. Ilan taon na po kayo, tay? Okay lang po. 78. 78 na po kayo? Oh. Malakas pa kayo, tay. Nakabotan niyo yung tatay ni BBM. Oh, nung Hindi niyo po gusto si tatay niya? kasama ako sa mga mga korino ng pikit sa EDSA. Oh. Ibig sabihin, hindi po kayo maka-Marcos talaga? Ay, Originally? hindi. Galit po kayo sa kanila dati? Oo, dahil pangita naman nagkaroon ng hanggang ngayon nga di ba siya ang diktador, lumalabas na diktador. Sino po? Pero si yung ama niya. Pinapigil po yung sinasabi niya. Oo. At yun naman talaga ang pangita. Kaya lang, siyempre, yung anak, hindi naman lahat ng anak nagiging pareho rin ng ama eh. Di ba? Ang ibig niyo po sabihin, tay, kung gano'n ang nangyari kay tatay niya, sa kanya po, naiba. Oo naman. Kaya Ibang paniwala. ngayon si Bongbong. Nakakatawa naman po yung comment niya, tay. Yung mga salita niya, makikita na. Disente po, magsalita, disente. Oo, siya, yung edukado. Opo, edukado. O, edukado. Ang dami pa rin umiiyak na Duterte supporters na nagsasabing kinidnap daw si dating Pangulong Duterte at sinuho daw sa banyaga ang soberanya ng Pilipinas. Una, may arrest warrant galing sa ICC at legal sa batas ang electronic warrant of arrest. Sa katunayan, panahon din ni Duterte ng payagan ito. Hindi galing sa Interpol ang arrest warrant. Ang ginagawa nila, naglalabas ng red notice, isang international request na nagsasabing, may valid warrant na laban sa taong to. Pwede ba kayong makipagtulungan at tumugon dito? At dahil miyembro ang Pilipinas ng Interpol noon pang 1952, nakakatanggap tayo ng red notice gaya na may kaugnayan sa arrest warrant ng ICC. At dahil may commitment ang Pilipinas sa Interpol, nakikipag-ugnayan tayo. So anong kinalaman nito sa ICC? May kasunduan ng ICC Office of the Prosecutor at Interpol mula pa noong 2004. Kaya pwede magtulungan ng dalawa sa paghuli ng mga may kaso sa ICC. Pangalawa, hindi sinuko ng Pilipinas ang soberanya nito sa ibang lahi dahil lang sa pinayagan na maaresto si Duterte. Sa ilalim ng RA number 9851, may kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas na isuko o extradite ang isang akusado sa isang international tribunal na nag-iimbestiga ng kaso. Pangatlo, totoong umalis ng Pilipinas sa ICC noong 2019. Pero may kasunduan na nagsasabing kahit mag-withdraw tayo, may visa pa rin ang ICC sa mga krimeng ginawa noong miyembro pa tayo. Pang-apat, totoo na may sariling korte ang Pilipinas. Sa katunayan may tinatawag na complementarity principle sa ICC statute, kung saan binibigyan muna ng pagkakataon ng gobyerno ng isang bansa na imbestigahan ang sarili nitong kaso bago pumasok ang ICC. Actually, noong November 2021, humiling ang Pilipinas ng deferral request sa ICC para ipagpaliban ang investigasyon dahil nagsisimula na raw ang gobyerno sa sariling investigasyon tungkol sa EJK. At dahil dito, pansamantalang natigil ang ICC investigation. Pero, noong June 2022,
Nakita ng ICC prosecutor na kulang at hindi sapat ang investigasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Wala raw investigasyon sa mga kaso bago ang June 2016 at hindi kasama ang torture at unlawful imprisonment sa ginagawang investigasyon. Kaya noong January 26, 2023, nagbigay ng go signal ang ICC Pre-Trial Chamber na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. At ito ang dahilan kung bakit naglabas ng arrest warrant laban kay Duterte. Ang tanong, tama ba ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas? Oo, sumusunod tayo sa sariling batas natin at pinakita natin na marunong tayong rumispeto at sumunod sa mga kasunduan sa ibang bansa. Hindi ito cover-up, hindi ito diversionary tactics o political drama na style ng mga Duterte. May legal na basihan ng pag-aresto. Hindi ito pagtatraidor sa bayan. Ang totoong traidor ay yung nag-appoint ng isang Chinese na maging economic advisor at yung mga nagpapasok ng pogo sa bansa na sangkot sa mga illegal na gawain at yung nagsuko ng West Philippine Sea sa China.